Hi everyone! Today, we will be explaining a Java program na nag-i-implement ng isang app using preemptive priority scheduling. Ang program na ito ay gumagawa ng task na may iba't ibang priority levels at burst time. So let's dive in. Una, let's look at task class. Dito natin i-define yung mga task. Meron tayong task name, priority, burst time, at remaining time. Meron din itong complete on complete action, isang action na gagawin kapag natapos na yung task. Ang task class ay nag-i-implement ng comparable task. Ibig sabihin, kaya nito yung i-compare ang sarili niya sa iba't ibang task based on priority. Mas mataas ang priority kapag mas mababa ang number. Kapag same priority naman, mauuna yung dumating, or first come, first serve. My name is Darren. Next is setting up the GUI or graphic user interface. Next, let's set up the GUI. Sa priority scheduling class, gumamit tayo ng JFrame para sa main window. May mga tech fields tayo para sa task name, priority, at burst time. Ang mga task na na-add ay ipapakita sa log area at sa timeline panel. Hi guys, my name is Lay. Ang ipapaliwanag ko naman ay adding task. Meron tayong add task button na may action listener. Kapag click mo ito, kinukuha niya yung task name, priority, and burst time. Gagawa ito ng bagong task object at ilalagay ito sa task queue. Mag-a-add din tayo ng progress bar sa timeline panel para makita yung progress ng bawat task. Next naman ay starting the simulation. Ang start simulation button naman ay nag-start ng scheduler timer. Every second, titignan nito ang task queue at i-execute ang current task. Binabawasan ng remaining time ng task at ina-update ang progress bar. Kapag natapos na ang task, tatanggalin ito sa queue at tatawagin ng on-complete action na maglalagay ng log entry na natapos na ang task. Ngayon naman ay ang schedule next task. Ang schedule next task method ang responsible sa pag-execute ng task based on their priority. Kapag natapos na ang isang task, tinatanggal ito sa task queue at ina-update ang log area. Next is updating the log and removing progress bar. Ang update log method ay nagdi-display ng ready at completed task sa log area. Kapag natapos na ang task, tinatanggal ito sa timeline panel gamit ang remove progress bar method. Ngayon naman, ipapakita namin ang application namin na gumagana. So, let's run it guys. Dito po sa task name, maglalagay tayo ng name ng kung anong gusto nating task. Example is homework. And yung priority niya, isi-set natin sa 3. Burst time is 5. Nakita nyo po na nakalagay dito ay task added, tapos nandito siya sa ready queue. And maglalagay tayo ng panibago activities. Priority is 2 at ang burst time ay 6. Ayan, nadagdag po ulit siya. Next naman ay project. Dito naman gagawin nating 1 ang priority at may 5 na burst time. So, i-start natin ang simulation para ma-progress ang mga task nito. Nauna po si project dahil ang priority niya is 1. Sumunod si activities at si homework. At dito po makikita natin ang mga completed tasks. And ayun lang po. At yun na, dito na kung paano gumagana ang aming app na may preemptive priority scheduling. Sana ay may natutunan kayo sa explanation na ito.